May mga puwersang hindi kailangang mag-ingay para maramdaman. Hindi sila umaakyat sa entablado, hindi humihingi ng pansin, at hindi nangangailangan ng palakpakan. Pero kapag gumalaw sila, may nababago, may direksyong umiiba, may mga desisyong nagkakaroon ng bigat. Sa mundo ng pamumuno at tagumpay, sanay tayong kilalanin ang malalakas ang boses, ang nasa unahan, ang may titulo. Pero may isang uri ng lakas na hindi sinusukat ng posisyon o ranggo. Isang uri ng impluwensyang tahimik pero tumatagos. Kung ang alpha ay ang haring nakikita ng lahat, ang sigma ay kabilang sa ibang kategorya. Hindi siya nasa itaas o ibaba ng sistema, siya ay gumagalaw sa labas nito. At ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ang ganitong uri ng lalaki ang madalas humuhubog ng mundo nang hindi kinakailangang umupo sa trono. Part 1. Ang kapangyarihang hindi kailangang makita. Karaniwan, iniisip ng tao na ang kapangyarihan ay nasusukat sa lakas ng boses at dami ng tagasunod. Kung sino ang nasa harap, siya raw ang namumuno, kaya madaling kilalanin ang alpha. Siya ang matapang, diretsyo at lantad ang presensya. Pero ang sigma ay hindi gumagalaw sa ganitong paraan. Ang presensya niya ay nararamdaman bago pa man mapansin at naiintindihan kahit matagal na siyang wala. Hindi siya nakikipag-agawan sa spotlight dahil wala siyang kailangang patunayan. Ang kumpiyansa niya ay hindi nanggagaling sa reaksyon ng iba, kundi sa malinaw na pag-unawa sa sarili. Habang ang alpha ay kumukuha ng impluensya sa pamamagitan ng atensyon, ang sigma ay bumubuo nito sa pamamagitan ng pagpili, disiplina at lalim ng pag-iisip. Hindi siya nagmamadali, pinagmamasdan niya ang sitwasyon, binabasa niya ang tao, nakikita niya ang mga pattern na hindi napapansin ng karamihan dahil hindi siya abala sa paghahanap ng papuri. Part 2. Ang humuhubog ng kaharian ng hindi umuupo sa trono. May mga taong kilala dahil sa korona at may mga taong naaalala dahil sa bakas ng kanilang impluensya. Dito nabibilang ang sigma. Hindi siya ang lalaking pumapasok sa silid para kunin ang pansin. Siya ang taong binabago ang silid kahit walang sinasabi. Habang ang alpha ay lantad na leader, ang sigma ay ang tahimik na puwersang gumagabay sa direksyon ng lahat. Madaling makita ang alpha, kilala ang kanyang boses, galaw at autoridad. Pero ang impluensya ng sigma ay mas banayad at mas malalim. Isang salita niya, isang payo at maaaring hubugin nito ang desisyon ng isang tao sa loob ng maraming taon. Sa trabaho, maaaring ang alpha ang manager sa dulo ng mesa, pero ang sigma ang nilalapitan kapag kailangan ng tunay na linaw. Kapag may problema, ang alpha ay maaaring magmukhang kontrolado, pero ang sigma ang pinagkakatiwalaan para sa totoong solusyon. Dahil hindi siya humahabol sa pagkilala, hinahabol niya ang kahusayan. Part 3. Ang taong may hawak ng mapa, hindi ng kastilyo. May mga taong gusto ang kastilyo, isang posisyon na may titulo, seguridad at papuri. Pero ang sigma ay mas interesado sa mapa. Ang kastilyo ay nakatayo sa isang lugar. Kapag nakuha mo ito, gagawin mo ang lahat para hindi ito mawala. Pero ang mapa ay nagbibigay ng kalayaan. Ipinapakita nito ang mga bagong ruta, bagong pagkakataon at bagong direksyon. Alam ng sigma na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang paghawak sa isang posisyon, kundi ang kakayahang lumikha ng bagong landas kapag nagbago ang mundo. Kaya imbes na kumapit sa titulo, nag-iipon siya ng kasanayan. Imbes na umasa sa isang industriya, pinapalawak niya ang kakayahan niyang gumalaw kahit saan. Habang ang iba ay nag-aagawan sa iisang puwang, ang sigma ay tahimik nang naglalakad sa rutang hindi pa nakikita ng karamihan. Part 4. Ang bagyong hindi mahulaan. Sanay ang mga tao sa mahuhulaan na lakas. Alam nila kung paano harapin ang malakas ang boses at lantad ang autoridad. Kaya madaling paghandaan ng alpha. Pero ang sigma ay hindi sumusunod sa hulma. Siya ay gumagalaw ng tahimik, may lalim at may intensyon. Para siyang bagyong walang babala, hindi nag-iingay, hindi nagbabanta. Pero kapag dumating, may nababago. Hindi siya impulsive, siya ay kalkulado. Hindi siya basta tumutugon sa pressure. Pinag-aaralan niya ito.
Hindi siya naghahangad ng ganti. Pinipili niya ang tamang sandali. Kapag kumilos siya, ang epekto ay mabigat dahil matagal itong binuo sa katahimikan. At madalas, huli na ang lahat para pigilan ito. Part 5. Ang tagabuo ng mga sistemang pinagtitiwaan ng mga pinuno. May mga lalaking namumuno sa harap at may mga lalaking nagdidisenyo ng likod. Ang alpha ang mukha ng gusali. Ang sigma ang arkitektong nagdisenyo ng pundasyon. Maaaring hindi mo makita ang kanyang pangalan, pero araw-araw mong ginagamit ang sistemang siya ang bumuo. Sa kumpanya, ang alpha ang nagbibigay ng motibasyon. Ang sigma ang lumilikha ng estratehiyang nagiging resulta. Hindi niya kailangan ng papuri dahil mas mahalaga sa kanya ang istruktura kaysa palakpakan. Naiintindihan niya na ang tunay na impluensya ay hindi laging hawak ng taong nasa unahan, kundi ng taong nagdisenyo ng mundong ginagalawan ng iba. Part 6. Ang pinunong hindi humihiling ng pagsunod. May mga taong hindi kailangang magsalita para sundan. Hindi nila itinaas ang boses, hindi nila pinipilit ang tiwala, pero pinagmamasdan sila ng lahat. Ang sigma ay namumuno sa pamamagitan ng halimbawa. Ang kumpiyansa niya ay tahimik pero matatag dahil hindi siya desperado sa atensyon, mas nararamdaman ang kanyang presensya. Ginagaya siya ng mga tao hindi dahil pinilit sila, kundi dahil nakita nila ang kapayapaang dala ng kanyang disiplina at kalinawan. Ang pamumuno ay nagiging bunga ng kanyang pamumuhay, hindi layunin. Part 7. Ang multong hindi mahuli. Ang sigma ay presensyang nararamdaman pero hindi madaling unawain. Hindi dahil nagtatago siya, kundi dahil tumatanggi siyang umayon sa entablado ng iba. Hindi siya kumikilos para sa pagsang-ayon. Hindi niya binabago ang sarili para lang tanggapin. Kaya nagiging misteryoso siya sa paningin ng iba. Hinahabol siya ng mga tao dahil kinakatawan niya ang isang bihirang kalayaan. Pero hindi nila siya mahuhuli dahil hindi siya tumatakbo. Siya ay nasa sarili niyang landas. Part 8. Ang taong walang kailangang patunayan hindi siya maingay, hindi siya nagyayabang, at madalas minamaliit siya hanggang sa makita ng lahat ang resulta. Habang ang iba ay abala sa pagpapakitang mahalaga, ang sigma ay tahimik na nagpapahusay ng sarili. Ang kanyang mga gawa ang nagsasalita para sa kanya. At kapag dumating ang tagumpay, hindi ito aksidente. Ito ay bunga ng konsistensya. Ang tunay na halaga, alam niya, ay nasusukat sa resulta, hindi sa palakpakan. Part 9. Ang puwersang nasa labas ng hierarkiya. Habang ang mundo ay nahuhumaling sa ranggo at titulo, ang sigma ay gumagalaw sa labas ng laro. Hindi mo kayang talunin ang taong tumangging makipaglaro sa parehong patakaran. Hindi siya hawak ng sistema, kaya hindi siya madaling kontrolin. Ang kanyang impluensya ay tahimik pero totoo. At dahil malaya siya, likas siyang hindi maaatake. Part 10. Ang estratehistang hindi kailangan ng korona. Ang sigma ay hindi umaasa sa simbolo ng awtoridad. Umaasa siya sa obserbasyon, pananaw at tiyempo. Binabasa niya ang sitwasyon ng mas malalim kaysa sa nakikita. Hindi siya nagmamadali. Bawat galaw ay sinadya. At habang ang iba ay abala sa ingay, siya ay tahimik na humuhubog ng resulta. Part 11. Ang tahimik na arkitekto ng sariling alamat. Hindi siya naghahabol ng pansamantalang papuri. Ang hinahabol niya ay isang pamana, isang buhay na binuo ng may pasensya, disiplina at kalayaan. Habang ang iba ay hinahabol ang korona, ang sigma ay gumagawa ng alamat na hindi kayang isuot ng kahit anong korona. Ending. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging malakas. Minsan ito ay tahimik, banayad at halos hindi napapansin. Pero ito ang uri ng lakas na tumatagal. Kung ang alpha ay ang haring nakikita ng lahat, ang sigma ay ang puwersang humuhubog sa mundo ng walang ingay. Hindi siya naghahanap ng papuri dahil alam niyang ang tunay na impluensya ay nagmumula sa kalinawan, kahusayan at pag-asa sa sarili. Ito ang landas ng iilan, isang landas ng disiplina, kalayaan at tahimik na lakas. At sa mundong nahuhumaling sa ingay, ang taong marunong gumalaw sa katahimikan ang madalas may hawak ng tunay na kapangyarihan.